Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karnungan. Senator Bato de la Rosa Abay, hindi po pala siya nagtatago. Taliwas po sa impormasyon na ipinapakalat po ng mga anti-Duterte, lalo na dito sa social media. Ang katunayan po, si Senator Rodante Marcoleta mismo ang naglabas ng ebidensya tungkol po sa bagay na yan. Mantakin ninyo kung si Senator Bato de la Rosa ay talagang nagtatago, sana hindi na napapirma pa ni Senator Marcoleta, si Senator Bato doon sa dokumento na may kinalaman po sa Senate Blue Ribbon Committee na mamaya ay makikita po ninyo dito sa ating video. Pag-uusapan din natin mga kababayan kung hindi po nagtatago si Senator Bato de la Rosa, bakit nga ba siya lumiliban sa mga session sa mga pagdinig ng Senado na mamaya ay tatalakayin din po natin yan. Pero dito po muna tayo magtungo sa naging usapan ni Senator Rodante Marcoleta dyan po sa Saganang Mamamaya, na kung saan ni special guest walang iba kundi si Senator Aimee Marcos. Opo, makikita nyo sa ating screen ngayon, sabi ko, at least may kinatawan kahit isa yung minority ka naman ayon chair. Ako, wala nang choice. Si Bato, hindi na mahanap. Ayan na. Tapos si J-Boy, ewan ko alam. Sabi alam daw kung saan nasa Pampanga daw Nakita na raw kung saan-san ako, napapirma ko doon sa minority report ganun mo ba? Kaya nga sabi ko sa anim kaming nakapirma, oo, nakapirma. Kasama ba si Senador Bato sa anim po sa pumirma? Opo. Oo. Bigay mo nga sa akin yung ang aking ano yon. So totoo pala na talagang alam kung saan cellphone yan. Oo. O ayan mga kababayan ha, malinaw hindi nagtatago si Senator Bato de la Rosa. Katunayan, merong dokumento itong si Senator Rodante Marcoleta na pumirma si Senator Bato doon nga sa dokumentong may kaugnayan sa Senate Blue Ribbon Committee. At sa bahagi ding yon, narinig natin nakita na sila yan si Senator Rodante Marcoleta sa iba't ibang panig o sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. At ang isang lugar na kung saan nakita si Senator Rodante Marcoleta, nabanggit ni Senator Amy sa Pampanga po, hindi nagtatago. Kasi kung nagtatago yan, hindi sana namamataan yan kung saan-saan po ba. O ngayon, yung binabanggit po ni Senator Rodante Marcoleta na napapirma niya si Senator Bato de la Rosa, ito po ang katunayan inilabas po ng Net25 News and Information. O ayan po ang balita ha, exclusive na papirma ni Senator Rodante Marcoleta, si Senator Ronald Bato de la Rosa sa committee report ng Senate Minority hinggil sa investigasyon ng Blue Ribbon Comedy sa umano'y maanumalyang infrastructure projects. Sa programang Saganang Mamamayan, binigyan diin ni Marcoleta na hindi nagtatago ang kanyang kapwa-senador. O ayan, ito po yung nilalaman ng nasabi pong balita. Ayan po Senate Minority Report, makikita ninyo dyan sa bandang taas, received ang date ay December 10, 2025 o nitong nakaraan lang po yan. Malinaw na malinaw, bagaman tinakpan po ng 25 yung kanilang pirma for privacy, reason, ayan, makikita nyo Senator Rodante Marcoleta sa kanyang baba. Ayan po Senator Ronald Bato de la Rosa may pirma bagaman na cabler sa makatuwid talagang ang napapirma ni Senator Rodante Marcoleta si Senator Bato de la Rosa. Maying nagkita sila. Po ba kasi hindi naman mapapirmahan ni Senator Marcoleta yan kay Bato kung hindi sila nagkita. O kaya ay hindi man si Senator Marcoleta ang nakipagkitang personal, maaaring merong tauhan. Hindi natin alam sa iba't ibang kaparaanan, basta napapirma ni Senator Marcoleta si Bato at yun ang nagpapatotoo, hindi nagtatago ang nasabing senador Paano? May mga anti-Duterte kasi ang nagpapakalat na keso ano daw nagtatago raw si Bato kasi meron na raw warrant of arrest mula sa ICC na yung impormasyon na yon nagsimula kay Boying Rimulya. Mamaya tatalakayin natin yan. Tuloy po muna natin itong talakayan nila mamaya para ipakita ko yung ahong pirma niya. Oo, lahat kami pumirma. Hindi nagtatago yon. O andyan lang yan. Hindi ko maintindihan bakit yung ICC warrant kung talagang may ICC warrant ba't hindi ilabas? Yun nga Sabi nandyan, sabi naman nung isang kapatid, wala daw. Ano ba talaga yung si Boying? Kasi yun ang nagsabi na, may ICC warrant of arrest na raw. Ngayon, itong si Boying,
Si Remulia na isa si John Vic, may pahayag siya na wala naman daw. Hindi raw totoo yon. Nagkokontrahan na nga. Hindi ko malaman sa magkapatid na yan. Kaya sabi ni Amy dito kung talagang meron ba't hindi ilabas ba? Ano itutulad nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipinapakita lang sa cellphone yung warrant of arrest, walang physical copy. Ganun ba? Ganun ba yung gusto nilang gawin kay B? Pipilipitin na naman nila ang batas Sa bagay, sino ba ang budsman ngayon Si Mr. Affirmation ng laendry natin. Oo, nasa telepono daw telepon pareho ng Presidente Duterte. Para makita ng ganyan, kinakailangan na si Seni tatayo. Alam ko tatayo siya yan isang araw, siguro mga Lunes o Martes pagka ba naglabas ng warrant o parehas ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang mamamayang Pilipino, huwag na yung senador, kahit na hindi senador. Mamamayang Pilipino, langera lang sa palengke, o ibig mong sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa. Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Senado. Hindi pwede yun yung nangyari kay Presidente isisuko mo sa biranya ng bansa sa lahi sa ibang lahi sa banyag. Wala nang tataas pa doon. Kahit international ECEC pa yan, mas mataas talaga yung ating constitution at ang ating mga batas yung due process syempre. At Pilipino yan Kung Pilipino, syempre kailangan dadalhin muna sa korteng Pilipino kung makakuha sila ng warrant of arrest. Ayon, pero kung wala pa walang bisa yon. Totoo. Nasa korte natin na kilalanin yung mga warrant na nilalabas na galing sa labas. Toton, nasa batas po yun mga kababayan. Ang totoo kung gustong alitisin ng banyagang korte ang isang Pilipino, hindi po sila agad-agad na i-issue ng warrant of arrest. Pwedeng mag-request muna sila o kaya maglabas man sila ng warrant of arrest, may kapangyarihan. Ang ating korte dito sa Pilipinas natanggihan yung warrant of arrest na yon o kaya yung request ng International Court na litisin nila yung isang Pilipino. Bakit po ginagawa yon? Sapagkat sa batas ang pinakapangunahin na may pananagutang litisin ang isang Pilipino, walang iba kundi korte sa Pilipinas. Kaya kapag tinanggihan po ng ating korte dito sa Pilipinas ang request ng isang international court, kalaki po nun ang nota na nililitis namin dito. Yan. Ang Korte ng Pilipinas ay merong kasalukuyang proseso sa paglilitis sa taong yan. Kaya hindi namin kayo mapagbibigyan. Kaya nga kapag ang Korte ng Pilipinas, mga kababayan ay pumayag-pumayag na isuko yung isang mamamayang Pilipino sa International Court, wala na tayong pananagutan doon. Kaya yung ginawa po ng ating gobyerno sa pagsuko kay dating Pangulong Duterte sa International Court, isa po yung pagsuko rin ng soberanya sapagkat nung panahon na ating isinuko ang dating Pangulo sa ICC, wala na tayong kapangyarihan doon. Wala na tayong iba pang magagawa para malitis dito sa Pilipinas. Hindi ba't mga kababayan bago nga isuko ng ating gobyerno ang dating Pangulo sa ICC? Hindi ba't sinisimulan na rin siyang imbestigahan dito? Ang totoo doon pa lang sa anggulo na yon, pwedeng-pwede na pong gawing dahilan ng ating korte dito sa Pilipinas para hindi maisuko si dating Pangulo sa ICC. Ipakita lang na opo ang katunayan, talagang may pag-iimbestiga na pong ginagawa dyan. Huwag na po kayong mga alam. Kaya na po namin to. Meron po kaming sariling jurisdiction dito o justice system dito sa Pilipinas. Ang kaso dahil sa political demolition, dahil sa character assassination sapagkat nakikita ng kasalukuyang administrasyon, talagang marami pa ring sumusuporta. Marami pa ring nagtitiwala sa Duterte. Kahit na nakababa na sa pwesto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon parang naging threat sa kanila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya pinalipad sa dahil at yun yung gusto nilang gawin dito kay Bato. Iniisa-isa nga yung mga nasa hanay ng mga Duterte. O inuna na si Bato o sinunod sino na? Si Marcoleta ba merong nagsampa ng reklamo dyan na perjury para patalsikin din? O yun ang tinatawag na political demolition. Ginigiba yung hanay ng mga politiko na kaalyado ng ayaw nila pagbabagsakin yon para sila maghari. O tingnan nyo nagkakampi ngayon unipink nga kung tawagin po ba tuloy tamang-tama nung nakaraan. Diba sa natalakay natin na naglabas na ng ang ruling Supreme Court o kung sa bagay na ito po ba Super 8? Yes, ang sabi naman na wala pang issue, wala pang injured party, wala pang maski.
Ano kaya dinismiss? Ano yung kay Bato yun ang intendi? Kasi premature eh. Wala pa namang wala. Pang nahuliong oo. Wala pang maipakita yung IC. Oo. Dapat may mahuli na ka, halimbawa may nahuling butiki halimbawa para meron ng actual case. Actual case. Doon natin matitest kung talagang kakasa ang Supreme Court. Kasi kung ako yung Chief Just ng Supreme Court, titeka muna. Oho, bakit? Mas mataas ba yung legal system or yung ng ibang bansa o sa atin? Ayun ang isa pang punto. Yun na yung sinasabi ko kanina. Pwedeng-pwede tayong tumanggi yung korte natin dito sa Pilipinas o yung gobyerno natin dito sa Pilipinas na huwag na kayong mga elam. May sarili kaming justice system. Kung may ganong katuwiran, bakit hindi nila inapply yon dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi nga bahagi ng political demolition sa mga Duterte. At yun yung gusto nilang gawin dito kay Bato. At dito napasok yung nakikita nating dahilan bakit si Bato medyo nanlalamig, kamakailan, bakit hindi nagpapakita, bakit tila malamig siya sa media ngayon at hindi nagpapapasok, kasi nakikita ni Bato, walang pangil ang korte natin po ba? O may pangil man meron namang bumubusal sa bunganga para yung pangil hindi makakagat sa mga banyaga. Ano ibig sabihin? Hindi kasi safe. Hindi safe si Bo. Alam niya sa sarili niya na teka ang mga nasa administrasyon ngayon kalaban ko. Galit sa akin sa mga Duterte Kung ano yung ginawa nila sa dating Pangulo, malamang sa malamang gagawin din nila sa akin yan. Kasi nga, naniniwala yung isa sa mga kaalyado ng administrasyon ngayon, sometimes we have to bend the law in order to please the people. O ba, may mga tao na ang gusto talagang isama si Bato doon sa dating Pangulo sa Igyon para mapinila, para mabigyang kasiyahan nila yung mga taong gustong-gusto na mapapunta sa ICCC. Bato, bibend nila yung batas kahit na kung usapang batas talaga, without bending it, absoluto batas lang. Kagaya ng ginagawa ni Marcoleta, hindi pwede yon at pwedeng-pwede tayong tumanggi doon. O kaya alam nyo, mauunawaan nyo itong pahayag ni Senator Alan na Peter Citano O at pakinggan nyong mabuti. May katuwiran dito sa si Citano sa anggulo na ito Talagang sumasang-ayon ako. Pakinggan nyo po ito, Islam yan, may sistema tayo ng hustisya sa ating bansa korte, ang nakakasakop ba? So kung ikaw threaten ang life at liberty, anong options ang gagawin mo? Ayon. So actually, personal kong pananaw, hindi pa na pinag-uusapan. May minority, yung gobyerno dapat i-assure si Senator Bacon Proso. Kasi kung sasabihin anytime pwede kang damputin at galing sa ibang bansa, hindi mo sinasabing option sa lahat yon na wag magpakita. But when your life or liberty is threatened, you really think of option. So yun yung option niya. So rather, then pag-initan siya na parang bakit ka wala dito, question. Bakit walang assurance na proprotektahan? Ayon na sana naintindihan ninyo. Medyo maingay lang yung background pero sana ay naintindihan ninyo. Bueno, ito naman yung isa sa mga transcript ng bahagi ng sinabi nyo Ayan rather than paginitan siya si Senator Bato de la Rosa na parang bakit wala siya dito? Kasi nga king-quest siya, bakit laging absent? Bakit nagtatago daw? Sabi ni Senator Cayetano, ang question, bakit walang assurance na poprotektahan ang karapatan niya? Pansinin ninyo mga kababayan, isipin ninyo isang banyagang korte, huhulihin yung kapwa mo Pilipino, tapos ikaw na kapwa niya Pilipino palibasa, ayaw mo sa taong yan. Sige, gagawin natin yung paraan para mahuli yan at maisuko sa ICC. Imbes na ang gawin, hindi kapwa Pilipino natin yan. Kahit pa ayaw natin dyan, meron tayong batas na sinusunod dito. Meron tayong due process dito. Meron tayong sariling justice system dito sa Pilipinas. Protektahan si Bato. Ano man ang mangyari, hindi isusuko yan. Yun yung gustong palabasin ni Kitano dito na mauunawaan natin. Anong ginagawa ng mga kaalyado ng administrasyon ngayon? Ito ang isa pa sa mga balita mga kababayan. The Department of the Interior and Local Government confirmed Friday that local authorities have begun monitoring the movements of Senator Ronald Bato de la Rosa, following reports that an arrest warrant from the International Criminal Court could soon be issued. Bakit mino-monitor? Bakit binabantayan?
Bakit minamanmanan? Baka may magmagaling dyan sa comment section sabihin, malamang mamanmanan kasi nga magkakaroon ng warrant of arrest. Ito na nga ang anggulo, kababayan mo yan. May sariling justice system dito sa Pilipinas. Bakit imbes na himok-himukin si Bato na lumapit ka sa amin, makipag-usap ka sa amin, poprotektahan ka namin, hindi ka isusuko sa ICC? Ang labas pa ng mga balita ngayon, minomonitor, minamanmanan para anytime na lumabas yung warrant of arrest, pwede nang arestuhin. O hindi ibig sabihin, tama yung sinabi ni Senator Peter Cayetano, may threat sa buhay ni Bato kaya naglalaylo ba? Ngayon baka sabihin tinig ng karunungan. Akala ko ba ang katwiran mo kung wala kang ginawang masama, hindi ka magtatago? Haharap ka. Totoo naman yun Walang problema doon kung wala kang ginagawang masama. Kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay gumagawa ng mabuti at pawang kabutihan lang at pawang nasa katotohanan ka. Totoo yun, humarap ka. Pero kumporme sa sitwasyon yan. Alam niyo isang halimbawa, mga apostol noon, ang mga apostol man nagtatago sila, nagsisipagtakbuhan sila. Kapag ka may mga darating noon na mga Romanong sundalo o kaya mga kinatawan ng gobyerno na umuusig tumutugi sa kanila, sasabihin mo ba naman sa mga apostol o talagang kung dala ninyo ang ebanghelyo, yung dalisay na salita ng Diyos, humarap kayo sa Romano na gobyerno? Huwag kayong magtago. Hindi naman nagtatago si Bo. Ang kanya lang ay nagpapalamig siya. Sinesuri niya lang yung sarili niya. Yun ang ginawa ng mga apostol nga sa sitwasyon yan. Sapagkat alam ng mga apostol noon, naku, lugi tayo dyan. Alam nating bias ang gobyernong yan. Bakit? Isipin ninyo kung tayo ay magpapahuli sa kanila o sino na magpapalaganap ng ebanghelyo, may karapatan tayo. Meron tayong obligasyon. May tungkulin tayo ipalaganap ang tungkol sa kaligtasan, tungkol sa Kristo. Sasabihin mo ba naman sa apostol, hindi, kung talagang kayo may dala ng ebanghelyo, humarap kayo sa gobyerno. Kaya nga nung sila'y natugis na anong pinagagawa sa mga apostol, ba't pinagpapapatay? Yun bang mga yon may ginagawang masama? Alam nating hindi ang ginagawa ng mga yon kabutihan. Nagpapalaganap ng ebanghelyo yon. Pero dahil sa bias, dahil sa hindi makatarungan ng gobyerno, nung panahon na yon, kinailangan nilang magtago. Kinailangan nilang magsitakas dahil hindi makatarungan, hindi patas, at hindi umiiral ang hustisya noon para sa lahat. Ang hustisya noon, selective lang. Ayoko namang sabihin na ganun ang nangyayari sa atin, pero kayo ang makakasagot niyan. Batay sa kung ano ang nararanasan natin, batay sa kung ano yung naoobserbahan natin. Yan ang buhay na patotoo. Tayo ang buhay na patotoo sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Tuloy na natin to mga kababayan, hindi naman ako papayag sa ganyan kasi meron tayong saligang batas. Sasabihin niya, opo, no person shall be deprived of life, liberty, or property without presence of law. Bigla mong isasakay na naman sa kung anong nangyari. Sabi nga ni Seni, uulitin mo na naman yon. Samantala kung tutuntunin mo mismo yung mismong probisyon ng Rome Statute, kung sino man, halimbawa, talagang nakapag-issue na ng warrant. Opo, makikilam pa rin yung yung judicial authority ng domestic court Kasi para masumukong talaga yung sinabi na yon ang taong yon. Oo po. At kung halimbawa yung kanyang karapatan ay naproteksyan, kaya dadalhin mo muna sa korte, hindi mo dadalhin sa Villamor Air Base kailangan nating matingnan, matest. Opo, kung nasusunod pa rin ang mga batas. Ayon, parang hindi na Kasi sabi bendable na daw yung batas sa Pilipinas. Naku po dun sa bagay Papayag ba tayo doon? Bendable. Depende kung sinong kaharap. Pwedeng tumambling, pwedeng matibay, pwedeng bumaliktad. Ano ba yon? Oo. Hindi pwedeng hindi pwedeng baluktutin. Wala. Doon mo makikita ngayon kung papayag ang Korte Suprema. Yun yan ang hamon ngayon sa Korte Suprema. Paganahin ninyo justice system dito sa Pilipinas. Korte Suprema, kayo po ang isa sa mga pangunahing magpapagana ng hustisya dito sa Pilipinas. Baka naman alam ninyo ang due process, alam ninyo ang katarungan, alam ninyo kung papaano paiiralin ang hustisya sa pamamagitan ng ating mga batas.
Huwag naman kayong papayag na nabubusalan ang inyong mga bibig na may pangil na pwedeng kumagat sa mga banyaga. Po ba? Kasi mga kababayan, isipin ninyo isa pang balita ito bago tayo magtapos ha. Mula sa GMA Public Affairs, Defense Counsel ni FPRRD na si Attorney Nicholas Kaufman, wala raw impormasyon kaugnay ng umano'y arrest warrant ng IECC laban kay Senator Bato de la Rosa. Sinabi ni Attorney Kaufman na wala siyang impormasyon kaugnayang ng sinasabi niyong Budsman Boying Rimul na arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Narito ang buong payag ni Kaufman. I have no information on a supposed arrest warrant for Senator de la Rosa. I have already mentioned it would defy prosecutorial logic for additional ICCR warrants to be solved in the context of the Philippines investigation before jurisdictional issues are resolved on appeal in the Duterte case, said ni Kaufman. O is-iin ninyo yan si Kaufman, nasa ICC na yan. Siya ang Aligaw Council nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon. Pero wala siyang natatanggap ba? Wala siyang natatanggap kung meron bang warrant of arrest kay Bato o hindi ba't nagtutugma rin sa alam ni John Vic na wala rin siyang alam? Ang alam niya, wala pang inilalabas talaga ang ICC, kundi si Boying lang yung nagbibida-bida at naggagaling-galingan na may warrant of arrest na raw na hanggang ngayon hindi man lang maipakita. Anong gagawin nila katulad ng ginawa sa dating Pangulo na maaaring kung saan-san lang galing yung warrant of arrest tapos ipapakita lang via cellphone, walang physical copy, doon pa lang illegal process na yon. Wala, hindi napasok sa due process yon. Marami nang nalalabag na batas pang tao yung ginawa nila sa dating Pangul, hindi lalo na ngayon. Kapag ka naulit, talagang kung sa malalaking tao nga nagagawa nila, paano pa sa ating mga ordinaryong tao lang? Alam nyo mga kababayan, simple lang dito kasi sa Pilipinas, alam nating may batas na yon na dapat ang magpapairal ng katarungan, ng demokrasya. Lahat tayo alam yun Alam nyo kung kailan nabobobo, nagiging mangmang, nagiging tanga ang mga kapwa nating Pilipino pagdating sa batas at pagbibigay ng demokrasya at hustisya sa ating mga kababayan? Kasi naniniwala tayo dapat ang batas na ipapatupad sa lahat Pero may pagkakataon ng iba nating mga kababayan nagiging mangmang, nagiging ignorante, at ang masama pa, alam naman nila yung batas pero nagbubulag-bulagan sila. Alam niyo kung kailan? Kapag kayong gusto nilang maisuplong yung tao na kinaawan nila. Kapag ka halimbawa, yung proseso ng pag-aresto at pagpapadala saig sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gawin sa mga kaalyado nila o kaya doon sa politiko na kanilang sinusuportahan, magiging ilegal sa kanila yon. Pero kapag ka kay dating Pangulong Rodrigo, ginawa o kaya kay Bato para sa kanila legal yon. Diyan natin nakita ang maraming abogado kung paano nila pangatwiranan yung mga ganyang sitwasyon. Diyan natin nakita na talagang may mga abogado na nakapagtapos lang pero hindi natuto. Diyan natin nakita na may mga abogado na maaaring nakapasa sa mga exam. Pero ang totoo, hindi marunong mag-apply. Hindi marunong ilapat ang batas sa dapat na kalapatan. Yung paglalapat nila ng batas, depende doon sa sinusuportahan, depende doon sa kanilang pinaniniwalaan. Teka, baka may magsabi, tinig ng karunungan, kaya mo yan nasasabi baka dahil sa sinusuportahan mo si Bato. Ang sinusuportahan natin dito mga kababayan, yung proseso Nakapagbahagi na tayo dito ng mga batas na nilabag nila nung panahong inaresto nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Papayag ba tayong maulit-uli yon? Ang totoo, pwede ko nga ring sabihin dito sa channel natin doon pa lang sa parte na si Bato ay uma-absent pero sumasahod. Aminado tayo mali yun, pero bilang taong may pangunawa, buhay niya nakataya doon. Kaya talagang siguro ika nga fight or flight na yan Kasi nga buhay niya na nakataya doon Kung tayo nga kung may mga kababayan nga tayo, pag tinatamad sa trabaho, hindi papasok magfa-file ng sleeve, tapos mandadaya sa medical. Bakita ninyo kahipokrituhan. Sila yung mga taong kumequest kay Bato na sumasahod pero absent. Pero hindi nila nakita, baka kasi nga naman buhay niya ang katumbas dyan. May threat sa buhay niya kasi nga yung administrasyon inuusig sila.
Pero pagka siniasat mo buhay nila, sila yung mga empleyado na kapag tinatamad pumasok, hindi papasok absent. Sasabihin kay TL, sasabihin kay Bisor, sasabihin kay manager, sick leave po. O sige, basta may medical ka. Opo, pupunta sa isang kakilalang doktor o kaya pakikiusapan ng isang ospital. Baka po pwedeng ilagay nyo dito babayaran ng ospital o sidaya o hindi eh. Yun katamaran lang yon ang usapan doon eh. Ipakayaong taong ito, palibasa, wala kasing mga puso yung mga yon. At dahil doon sa pagiging wala nilang puso, minamangmang sila sa kanilang kaisipan. Sana, wag mangyari po sa atin yan, mga kababayan. Pahiralin natin ang pangunawa natin sa lahat ng pagkakataon bago tayo maglabas ng ating reaksyon at ng emosyon, lalo na kung negatibo, bago tayo maglabas ng opinyon. Unawain natin yung kabuuan ng sitwasyon na nais nating bigyan ng reaksyon at komentary hanggang sa susunod na talakayan. Paalam M.